So, hello. So, eto na. So, ang ituturo ko sa inyo is yung mga interfaces muna sa AutoCAD. So, halimbawa, dito muna tayo, open muna natin yung AutoCAD natin. So, I'm assuming meron na kayong AutoCAD sa mga computer nyo, diba? Or sa laptop, diba? So, ang naka-install pala sa akin is AutoCAD 2022, diba? So, ito ang una nyong makikita sa AutoCAD, diba? So, basically, alam nyo na kung paano to. So, i-click mo lang yung new. Hindi kasi ko sure sa mga ibang version kasi iba, for sure iba yung interface nila, pero click mo lang yung new. Yan, nandito ka na sa AutoCAD. Ngayon, ang ituturo ko muna sa inyo yung itong interface, itong ribbon bar, di ba? So, tapos ito yung nandito sa baba. So, ito muna natin unahin na model, di ba? Basically, yan yung ma-open dito yung layout, di ba? From model, pag inopen mo to, mapupunta ka sa layout. So, dito pwede kang gumawa ng, halimbawa, meron ka ng bahay dito. Pwede mo siyang gawan dito ng title block, di ba? Tapos, gawin mo na lang siyang PDF, di ba? Balik tayo sa model. And then, ito, nakikita mo naman dito yung display drawing grid mode. Kapag in-off mo yan, syempre, wala na yung grid, di ba? So, kapag i-on mo ulit yan, so, I recommend na pag gagawa ka ng sa AutoCAD, i-on mo lang yung grid para may guide ka. So, ito naman is snap mode. So, basically, ang nagagawa lang naman yan is snapping, di ba? So, kayo na bahala niyan yung mag discover. So, ito naman pangatlo is ortho mode, di ba? So, halimbawa, gagawa ka ng line. Halimbawa, gawa ka ng line dito. The purpose of ortho mode is kahit yan ganyan, kahit yan itaas mo pataas pababa, straight pa rin yung lalabas unless mag-excess ka ng taas. Halimbawa, ganito lang yung line mo, mag-excess ka ng taas, tataas siya. Pero perpendicular pa rin doon sa point na pinagpindot mo, 'di ba? So yan lang naman yung purpose ng ortho, para straight line lang siya, 'di ba? Perpendicular to the, alam mo naman siguro yung Cartesian coordinate system, no? So, ganun lang naman yun. 'Di ba? Pag in-off natin tong ortho, tingnan mo, it can rotate freely. 'Di ba? Naka-rotate siya freely. Ibig sabihin, nandyan na yung, pwede ka makagawa ng diagonal line dito, pero kung gusto mo talaga straight, yan ortho. Yan ortho lang. So, yun lang naman. Ito naman pangalawa is color tracking. So, honestly, di ko alam kung anong purpose niyan. Isometric graphing, 'di ba? Ito isometric. Familiar naman siguro kayo sa isometric lines, no? So ganyan lang naman ang magiging interface niya. Halimbawa, may line kayo dito, 'di ba? Tapos yan para nag-iba yung grid niya, 'di ba? Nag-iba yung grid. Kasi yan ay for the purpose of isometric drawing. So kung gagawa ka ng isometric na layout, 'di ba? Dito. Yan, parang ganyan. Kasi may minimum bagang 30 degrees, di ba? Halimbawa, gagawa ka ng isometric layout ng tubo, parang ganyan sa plumbing baga, kasi yung mga plano sa plumbing may ganyan. Yan ang purpose ng isometric drafting, di ba? So, pwede natin burahin to. And then, yung sunod is OSNAP. So, basically, halimbawa, may line tayo dito. The purpose of OSNAP is mas mabadali yung pagkuha mo ng midpoint, yung pagkuha mo ng center, yung pagkuha mo ng endpoint, yung basta kung magdo-drawing ka, halimbawa magdo-drawing ka ng circle dito sa gitna. The purpose of OSNAP, by the way, naka-on lahat yan para mas I recommend na i-on mo yan lahat para mas mapadali yung pag-drawing mo. 'Di ba? Halimbawa, may endpoint, may midpoint, center, geometric center. So, halimbawa, i-off muna natin tong center. Tingnan natin dito, nasaan ba yung center? 'Di ba? Hindi mo matansya. 'Di ba? Tapos nung midpoint off mo na pala natin. 'Di ba? Hindi mo matansya kung nasaan yung center. Hindi mo matansya. Hindi mo siya matansya, no? So, para matansya mo 'yan, i-on mo lang yung OSNAP doon, Ayan, may nakikita ka ng rectangle ay triangle, no? Yan na yung center. Yan na yung midpoint. Midpoint pala, hindi center. F muna natin tong ortho. So, ito may makikita ka ng radius, 'di ba? Ganyan.
Tapos pindutin mo lang, 'di ba? Pag in-off natin tong OSNAP, halimbawa, pag in-off natin tong OSNAP, gagawa tayo ng circle sa gitna. Naka-off yan ha, naka-off. I-off muna natin. Walang mag-a-appear na mga green guide, yung mga guide dyan, walang mag-a-appear. 'Di ba? Walang mag-a-appear, kaya di mo alam kung saan yung center, walang guide oh, 'di ba? Walang guide. So, yun lang naman ang purpose ng OSNAP. So, ito, kayo na bahala mag-discover. 'Di ba yung annotation, alam nyo naman siguro yung annotation scale, yung purpose. Naalala nyo pag engineering drawing, yung 1:100, 1:500, ganun lang naman. So, ito, kayo na bahala mag-discover. Dito naman tayo sa may ribbon bar. So, sa home, lahat dyan yung mga kailangan mo, yung line, halimbawa line, gagawa ka ng line, di ba? Ganyan, di ba? Tapos polyline, halos same lang naman siya ng line, yung polyline, halos same lang naman siya. Pero the difference is, halimbawa may line ka dito. Yan. Ito line, ito polyline. Sa line, kapag ise-select mo yung line, isa-isa lang yung maseselect. So, para mas makita natin yung detail dito, ganyan. Isa-isa lang yung nase-select. Pero dito sa polyline, isahan na. 'Di ba? Hindi na kami select sa iba. Hindi na kami select ng parang dito, isa-isa pa. Ganyan, isa-isa pa. Or kahit ganyan, 'di ba? Dito isahan na lang. Yan ang pagkakaiba ng line sa polyline. So, next is circle. Circle is basically circle. So, alam mo na yan. So, kayo na bahala. Arc naman, parang ganyan lang naman. 2 point, tapos mga naka-default pala to ha. I-in-depth ko siya sa susunod. So, i-in-depth ko isa-isa yung mga naka-doon dyan. So, ito rectangle. Basically, rectangle. Yan. Para mga ganyan-ganyan lang naman. And, ito center. Center yan ng ellipse. Pipindot ka ng 2 point, 'di ba? Pipindot ka ng 2 point. Halimbawa, ito yung center, tapos ito yung end point. Yung ellipse mo, ganito ang itsura, 'di ba? Ikaw na lang bahala mag-adjust niyan. So, yun lang naman, papakita ko lang naman sa inyo. Ito hatch. Basically, pag may rectangle ka, kapag nilagyan mo ng hatch, para magkakaroon dito ng pattern, 'di ba? So, ikaw na lang bahala magpalit kung anong pattern ang gusto mo. Dito, break. Taasan kaya natin ng to? Halimbawa, 6. O, di ba? Ganun lang. Dito mo, gusto mo palitan yung size ng hatch, yung scale ng hatch, di ba? Halimbawa, 10. Di ba? Mas kita mo na yung break. So, ganun lang naman ang hatch. Ganun lang naman ang hatch. Tapos ito, i-move mo lang yung rectangle. Halimbawa, gawa tayo ng rectangle, tapos move, ito i-select mo, i-move mo lang naman yan dyan. Tapos ito, kakopy mo, diba, alam mo naman yun, copy paste, ito stretch, diba, stretch, ito, ano mo lang naman, mga ganyan, alam mo na yan dito, diba, ito eraser, yan. Tapos ito text, dimension. So, ito, i-discuss ko to sa susunod. Yung mga, kasi, kung isa-isahin pa natin ngayon, parang medyo makonsumo siya sa oras. So, yun na muna yung tutorial ko ngayon. So, yung pag-usapan natin dito, mga interface pa lang muna. So, yun lang. So, bye-bye.